Hello po. Ngayon is magde-demo ulit tayo ng paggamit ng Waterbendo S-type coin slot sensor and timer. So ito po 'yun. Kung napanood nyo po yung iba kong video regarding dito or yung demo initially na ginawa para po sa ganito is iba po yung mukha niya. So, unfortunately, wala na po akong stock ng ganong module kasi po lahat ng bagong design is revision 2 na siya. So, para lang may idea kayo, so picture lang. So, ito yung initial na design ng S-type uh, water bendo sensor and timer. So, kung makikita nyo, meron siyang kulay blue na malaki which is na rectangle. So dito wala na. So same itong dalawang model na to same function na basically. Pati yung control same lang. Ang pakakaiba lang nila is may mga binawas na components dito, then kumbaga parang sinimplify siya. So ito ang gamit yung kulay blue na yan po kasi yung mechanical relay. So dito ang ginagamit is electronics switch na po. So parang kung nakagamit tayo ng mga solid state, parang ganun yung design niya. So, sorry, yung solid state kasi is opto-isolated siya eh. So ito is electronic switch lang talaga siya. So kung alam nyo yung sa electronics, basically uh, FET siya. So ito is FET yung gamit. So FET driver na siya. So, yun. So, in-improve, sinimplify and improve natin yung design para mas maging mukha siyang mas maliit. Saka syempre mas efficient. In the long term kasi yung mechanical is wear and tear siya eh. Unlike yung pag electronic switch ang ginamit, kagaya nito. So, syempre mas long life as long na hindi lang siya ini-exceed mo dun sa requirement niya or sa specs niya. So, mas matagal yung gamit nito. Kasi example, kung ginamit mo na to sa water bendo, so assuming sa maraming tao siya nalagay yung water bendo nyo po, then pag parati siyang ginagamit, syempre yung pag mechanical, parati siyang, kung narinig nyo na yung mga relay na, basically yung mechanical, nag-click-click siya. So, doon nagkakaroon ng wear and tear. Dito kasi wala. Kasi electronic siya eh. Okay? So, yun po yung kaibahan nila. So, ngayon is ipapakita ko yung again yung demo ulit. Parang demo na rin siya ulit dahil syempre revision 2 na siya. So, ipapakita ko sa i-demo ko rin kung ano yung motor na ginagamit kadalasan. So, kung magsa-search kayo sa Lazada or sa Shopee, sa mga online selling platform, pag sinearch nyo po yung water bendo pump, ito yung lumalabas, either ito or ito. Hindi ko lang alam, ito kasi sa both sa Lazada ko siya nabili. So sa Shopee, hindi ko sure kung meron. Hindi ko pa siya na-try na bili. Pero ito yung normal nilalabas. So ito yung original or ito yung mas matagal nang ginagamit. Ito yung bago kasi ngayon ko lang to nakita. So anyway, binili ko na rin siya para matest kung um, para makita na itong module ko is gagana sa dito. So both sila is ito kasi kung titingnan nyo sa Lazada, 12 volts lang nakalagay pero walang current rating na nakalagay sa specs. Ito naman kasi uh, 12 to 15 volts, 2 ampere naman siya. So, yun. So, kung nakita niyo yung mga yung unang video ko nito, ng module, ito yung ginamit ko. So, mamaya ko na siya i-demo ulit. So, ito muna yung i-demo ko. So, 2 ampere siya. So, dapat ang transformer, 2 ampere din. Unfortunately, yung meron akong transformer is 1 ampere lang. Ito. So, uh, hindi siya, I mean, hindi natin makukuha yung maximum power niya dahil syempre, mababa lang yung current
mapo-produce o mapo-provide nitong transformer natin. So, hindi mami-meet yung required talaga na mag-o-on siya pero napakabagal lang. Pero anyway, papakita ko pa rin sa inyo um, para makita nyo kung paano siya mag-function. So nag-drawing ako dito para makita nyo kung paano kino-connect yung module with sa yung wiring diagram niya. So meron tayong input, ito yung input, screw terminal siya. So i-screw nyo dyan yung wire. Then meron siyang output ito. Ito yung output niya. So sa input, direct siya sa transformer. Wala nang mga bridge rectifier kasi built-in na yung bridge rectifier sa loob. So from transformer output, diretso na sa input. So AC input kasi siya. I mean, yung output kasi ng transformer is AC pa siya. Provided na hindi siya dumaan sa mga rectifier. So AC pa siya. So wala siyang polarity. So kahit saan dyan pwede may connect. Dito naman meron siyang, ang module is, ang wire niya is red saka black. So, ibig sabihin yung red positive, yung black negative. So, pag nagkabit ka sa motor, ang motor naman is mayroong ito kasi pag binili mo to built-in na siya, may red saka black. Ito kasi wala eh. So, kailangan pang isolda. So, ayun. So, basically kung ano yung positive sa motor, doon may lalagay sa red. Then kung ano yung negative, doon din sa black. Okay? So, ganyan lang yung setup o yung wiring. So, from input, then output na, diretso na sa motor. So, wala na ibang wiring. Then, ipoprogram nyo na lang dito, yung sa switch, sa deep switch, yung seconds. So, ang pwedeng i-program ito is 1 to 15 seconds. So, yun. So, ngayon is, una, itatry natin na direct. So, although, sasabihin ko na sa inyo, hindi siya ganun mag-work kasi dahil 1 ampere lang yung current natin. Pero, at least makita nyo siyang mag-work. Then, mamaya papakita ko kung i-modify natin kasi meron akong power supply dito na kaso DC kasi output nito. So basically hindi to pwedeng pamalit ng transformer kasi ang output nito DC. So i-modify lang natin yung wiring para makita nyo lang na gagana yung motor kasi ito 2 ampere. So ito 1 ampere. So again DC, then ito AC yung output, which is yung output ng transformer. So, again, hindi pwedeng gamitin ito dun sa module as input kasi DC output to. So, dapat transformer output pa rin. So, kung gagamit ka nito, dapat ang bibili mong transformer 2 ampere para makapag-provide siya ng power. So, kakabit ko na siya. Yung direct muna yung gagawin natin. So, wala muna tayong modification sa wiring. So, katulad nito yung gagawin natin. Yan, so nakakonect na yung ito, diretso na sa turbo. Huwag nyo munang pansinin yan kasi para yan sa modified mamaya. So, direct to sa output ng transformer. Then dito dito yung wire ng motor, merong red saka black. So, sa red din. Then sa black din. Okay. Yun. So, yan. Nakakonect na siya. So, direct lang. Motor. Then, transformer. Kung makita, ayan lang tayong wire. Ito, wag nyo muna itong pansinin. Mamaya papakita ko sa inyo para lang yan sa modification. So, ipa-power up ko na yung motor. Ay, yung module pala, sorry. Ay, yung transformer. Yan. So, i-on ko. Yan. Naririnig nyo siya nag-on. On ko ulit. Nakaset to ng 3 seconds lang. Ayan. Dalawang naka-on. Dalawang naka-off. So, 3 seconds. So, i-on ko ulit. Yan. Nag-on siya pero mahina. Ulitin ko. Yan, mahina siya. So, tinatapat ko lang siya sa mic para marinig nyo. Ayan. Nag-on siya pero mahina. So, dahil nga
1 ampere lang yung transformer natin. So ngayon, ang gawin ko is i-modify ko siya. So i-drawing ko kung paano. Pero again, ito kasi dahil lang 1 ampere lang to. So syempre pag kayo gagamit na nyo na, huwag kayong bibili ng 1 ampere which is 2 ampere para wala nang modification sa wire kasi mababaliwala yung purpose ng module which is yung direct connection. So drawing lang ako para makita nyo para para makita nyo na magwo-work talaga siya pag 2 ampere yung supply. Okay. So ito yung pangalawang drawing. So ito yung una natin, ito yung original. So ito yung pangalawa. So ito, i-transformer pa rin to. Pupunta dun sa input. Then ito may external, ito yon. So yung external mayroong positive, mayroong negative. So yung negative, kung nakikita nyo yung wire, tinap ko lang siya. Ito yung extra wire. So yung negative na to, ikakabit ko dun sa, sabi dito, negative ng module papunta dun sa negative ng external. So ito yung negative ng module na tinap ko. Then kukunik ko siya dun sa external. So ito yung supply ng external natin. May may red sa black din. So yung negative sa black. Okay? Tapos yung positive niya pupunta sa pump. So tatanggalin ko na yung connection dito So ito yung pump natin. So sabi yung positive ng external supply pupunta sa pump, sa positive ng pump. So maglalagay lang ako ng bridge wire para mag-connect kasi para hindi na ako mag-connect ko sa positive. Yan. So, yun, positive ng external supply dun sa positive ng motor pump. Then yung black, sulit ko na nga. So, yun, positive ng pump, positive ng external, then yung negative ng pump pupunta dun sa black ng module. So, ito yung black ng module pupunta dun sa negative ng pump. Okay? So, yun. So, again, yung sa external, positive ng motor, sa positive ng external na source, ito. Then, yung negative niya, papunta dun sa negative ng module. So, yung kanina ito. So, medyo magulo yung wiring. Para lang makita nyo na mag-work siya. Then, yung positive ng module, wala. Naka-open lang siya. Kasi bypass natin Kung baka kumuha tayo ng external source. So, yun. Try na natin i-power up. Same pa rin, 3 seconds pa rin siya. Wait lang, pa-power up na natin. Okay, so yun. So iti-trigger ko na siya. Yan. So kung narinig nyo, ayan, 12, 2 ampere kasi yan. Dapat ganyan yung on ng motor kasi enough yung current source natin 2 ampere. Ayan. Ayun. So, pero again, patayin ko muna. Pero again, yung wiring na yon is special purpose lang dahil nga 1 ampere lang tong transformer natin. Pero syempre pag ito yung motor nyo, syempre ang bibili nyo dapat transformer 2 ampere. So ako kasi meron akong transformer na ganito, then ito late na tong binili. So for the purpose lang na para matry natin na nag-work siya. Kasi ito sa minodify lang. So again, sa actual kailangan 2 amperes yung bibilin kung ito yung gagamitin na motor.
Pero kung ito naman, okay lang 1 ampere kasi gumagana siya sa 1 ampere. I mean, malakas siya. So, yun. So, yun lang po. So, ngayon naman is ipapakita ko ulit using ito na direct na siya. So again yun, kung may tanong lang mag-comment lang dyan sa baba sa YouTube comment section. Yun. So, tapos na yan. So ngayon is tatanggalin ko lang tong so hindi ko natin gagamitin tong black. Then wala na rin tong external supply natin. Okay. So, yun, direct na lang ulit tayo. Yan, direct na siya. So, from transformer, ayan, transformer natin. Direct dun sa input, then yung out, kukonek lang natin dito sa motor natin, which is positive, positive, then negative, negative. Okay. Yan. So, kung meron kayong timer dyan, tatimeran natin kung 3 seconds nga. Kasi 3 seconds tong naka-setup ngayon. So, pa-power up ko na siya. Okay, yun. Direct lahat yun ha. Motor, diretso sa module, diretso sa motor. Then, diretso sa transformer. So, trigger natin. So, dapat 3 seconds lang siya. Yan. So, nag-off na siya. So, kung meron kayong timer dyan, pwede nyo i-time from narinig nyo na nag-on yung motor hanggang mag-off. Yan. So, kung na-timeran nyo, so, trigger ko ulit. Yan. So, dapat 3 seconds lang yun. So, yun po. So, again, itong module na to, pwede siya dito sa motor na to at sa motor na to. So, I think mas mura to eh. So, yung kasing 2 ampere, syempre mas malakas. So, mas mabilis lang kung sa water bendo. So, kumbaga, mas mabilis yung flow rate niya kumpara dito sa black. So, depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pero syempre, both naman pump, magpa-function siya with respect sa sa functionality niya na mag-pump ng tubig. So, yun lang, mas mabilis lang yung isa kumpara dito. So, kung mas mabilis, kung mas maraming gumagamit, di mas mabilis matatapos yung gumagamit kumpara dun sa isa. So, basically, timing lang din. Yung timing is same lang. So, yun. Yun po. So, again, itong timer na to, itong module na to is available sa Lazada o Shopee. So, kung gusto nyo i-try, order na lang po. So, ilalagay ko rin dyan sa description yung link doon sa Lazada at saka Shopee. So, yun po. Maraming salamat sa panonood. Pag may tanong, tanong na lang dyan sa baba. Or, visit nyo lang po yung Sandray Technologies sa FB. So, pwede kayo mag-inquire doon. So, yun. So, by the way, 300 pesos pala to, yung module na to. So, interface directly siya sa S-type coin slot. Pag binili nyo, basically wala to. So, for demo purposes lang. So, yun po. Yun po. So, kung gagawa kayo ng water bendo, syempre, mas madali na siya. Saka mas mabilis. Wala nang masyadong wiring. Plug and play na siya. So, at hindi mo na kailangan ng separate na screw sa pagkabit kasi ito, kakabit mo lang diretso sa coin slot. So, dun na siya naka-fix. Unlike kung may separate kang timer din, may separate kang sensor. So, meron ka ng sensor sa coin slot, kakabit mo pa yung timer. I-fix mo pa yung timer sa water bendo nyo po. So, ito wala na. Isang fix lang. Then, wire. Then, set ng time setting. Then, yun. Work na. So, yun. Thank you po sa panonood.